La 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 la. May nagbigay ng pasalubong. Ano kaya ang laman nito? Aba, minatamis. Si Yuzu! Naloko! Wow, minatamis! Kakain ako mamaya. Ayon sa pag-aaral na ginawa namin, nabibilang sa 30s age group ang mga taong gumagamit ng supplement na to. Pero ayon sa kumpanyang gumagawa ng naturang supplement, tinatarget din nila ang ibang age groups. Hindi lang daw ito mabuti para sa mga nasa 30s. Hoy! Pahingin ng tsaa! Sa kalusugan ng mga bata at lalo na sa matatanda. Ito ng tsaa. Hay naku, Papa, ang pangit talagang tignan ang ginagawa mo. Uy, Mama! Ba't ang lamig nito? Yoso, kakalat yan pag pinasyal mo. Ha? Ano po? Yung laman yan. Kakalat. Ah, ganun po ba? At ayon sa mga pag-aaral, malaking bahagi ng populasyon ang naapektuhan. Siguradong maiinis siya. Ha? Hindi siya nagalit? Hinihikayat ng gobyerno ang lahat na sumali sa programang ito. Naniniwala ang gobyerno na sa pagtutulungan natin makakamit ang tagumpay. Sweet potato nga to. Hay, ano bang ginagawa mo dyan? Bakit ako kumakain ng nagkatayo, Mekan? Mama? Hindi ko po maintindihan kung bakit hindi nagalit si Yuzu. Huh? Anong nangyari? May sinabi po si Papa kay Yuzu. Sabi niya, kakalat yan, Yuzu. Kakalat ang laman yan. Yun po ang sabi niya. Ay, si Papa talaga ginawa na naman niya. Na naman? Magmula pa kasi noon, madalas na talagang lukuhin ni Papa ang kapatid mo. Medyo Hiko, gusto mo ba ang takoyaki? Takoyaki! Wala talagang takoyaki na ito. Dali, ilabas mo sa TV yung takoyaki. Dali! Papa, wag mo namang lukuhin si Yoso. Alam mo namang napaka-sensitive niya. Ha? Ang sama naman! Paano yung nagawa ni Papa sa isang bata? At hindi lang yun. Ha? Ha? Welcome home, Papa! Salamat. Ha? Ano po yan? Ano yun? Ito. Ah, ito ba? Mirinda. Talaga? Ito. Ha? Ito na ang bear mo. Oh, ano ba ito, Yoso? Ano ba ginawa mo? Bakit ka nagkalat, anak? Grabe naman yun. Sinabi ko nga kay Papa na wag na niyang gawin yun. Si Yuzu naman, bakit kasi ang dali niya magpauto? Ang totoo, mayroon pang nangyaring mas grabe kaysa doon. O ito, para sa isang adult at isang bata. Maraming salamat po. Nung bata pa si Yuso, nagpunta sila ni Papa sa sinihan para manood ng isang pelikulang anime. Gusto kong mabuhay bilang isang tao. Pero kuya... Mag-iingat ka. Alis na ako. Kuya! Tungkol ang pelikulang yun sa magkapatid na raccoon na nag-transform bilang mga tao. Nahirisin na rin akong tao! Kuya! Oo. Hintayin mo ako! Sasama ako sa'yo! Ha? Magkasama tayong mamumuhay sa mundo.
Ang ending ng pelikula, ipinakitang hindi lang yung magkapatid ang mga raccoon na nagkatawang tao. May iba pa pala. Yohiko, Bakit po? may sasabihin sa'yo si Papa, ha? Huwag ka sana magugulat, ha? Ha? Ang totoo niyan, anak, eh. Ang totoo, isa talaga akong raccoon. Ay! Araw-araw ako nagtatransform para maging tao. Alam mo ba nakakapagod yun, anak? Totoo ba yun? Nagbibiro lang kayo, di ba? Joke lang yan, di ba? Nandito na kami! Yoso, nandito na pala kayo. Nagustuhan mo ba yung movie? What? Anong nangyari? Huh? May tatanong po ako, Mama. Huh? Ano yun, Yoso? Rakon din po ba kayo? Ano sabi mo, Rakon? Ikaw talaga, Papa. Ano na naman sinabi mo kayo sa Hiko? Anong ibig mo sabihin, Mama? Sinabi mo raw sa kanya na isa kang Rakon. Oo. Naniwala sa'yo sa Hiko sa sinabi mo. Ay, Yoso. Pareho kaming tao ni Papa mo, kaya wala kang dapat ikatakot. Huwag ka na mag-alala, anak ko, Ki. Tingnan mo, mga tao kami at hindi Rakon, hindi ba? Yoso, naiintindihan mo na ba? Daya naman, bakit hindi ko napanood ang anime na yun? May activity kasi kayo nun sa school, kaya hindi ka nakasama. Pero bakit hindi naikwento sa akin ni Yuzo ang mga nangyari ng araw na yun? Hindi mo lang alam. Hindi na niya nakalimutan ang tungkol sa bagay na yun. Papa, tao kayo, di ba? Oh? Hindi po kayo Rakon, di ba? Hindi, Yusuhi ko. Hindi ako si Papa. Papa, alin ba talaga? Tao ako. Ako ay isang tao. Ang cute eh! Bakit ka tumatawa? Kawawa kaya siya. Pero... Yoso, andiyan ka pala. Makinig ka, anak. Hindi ka namin pinagtatawanan ng ate mo. Pinag-uusapan lang namin kung gaano ka ka-cute. Oo. Oh, Yoso? Yoso, galit ka ba, anak? Hindi po. Hindi ko alam na ganun ka pala kadaling mapaniwala, Yuzu. Nakakatawa ka. Tumigil ka nga. Okay lang yon. Mas madali yan kaysa pilitin kong sarili kong wag maniwala. Ang totoo, iniisip ko na bukod sa akin, lahat ng taong kakilala ko ay mga rakun din. Kami mga rakun, masasayang rakun. Totoo, hindi rin okay ang laging nasa bahay. Pareho lang yun. At ito pa ang isang kwento ko, Mari. Akala ko titigil ang asawa ko sa paninigarilyo. Pero hanggang 5 araw lang pala. Si Mama, nagreklamo tungkol kay Mikan. Ay nako, minsan nauubos talagang pasensya ko sa asawa ko. Ang sakit talaga sa ulo. Alam mo ba, ganun din ang anak namin si Mekan. Araw-araw na lang siyang late sa school. Hindi ko alam ang gagawin ko. At napagkasama ng panahon ngayon. Tapos ang mamahal ng mga gulay. Problema dito, problema doon. Nakakaloka na talaga, Mare. Oh, kailangan ko na palang magluto ng hapunan. Sa susunod na lang ulit. Bye. Bakit, Mekan? Nakinig ako habang may kausap kayo sa phone. Palagi na lang kayo nagre-reklamo. Oh? Ano doon ang reklamo? Lahat ng sinabi niyo reklamo. Oh? Reklamo sa asawa, reklamo sa anak, reklamo sa lahat. Kung lahat ganun ang sinasabi niyo, may irita sa inyo mga tao. Mali ka! Hindi ako nagre-reklamo, Mekan. Nag-report lang ako tungkol sa mga nangyayari. Hindi mo lang alam, lapitin ang mga babaeng asawa ko. At ang mga anak ko naman, napakagaling pagdating sa lahat ng bagay. Bye-bye! Kayo talaga, Mama! Oh? Kung ano na sinasabi niyo sa iba, hindi ba kayo nahihiya magyabang? Ako ang nahihiya sa ginagawa niyo eh. Hindi pa sabi mo sa akin, puro mga reklamo na lang ang sinasabi ko sa iba. Kaya nagkwento naman ako ng masasayang bagay ngayon. Huh? Alam
Alam mo ba kung gaano kahirap ang mag-isip na magaganda katangian nyo? Bakit naman po kayo nahirapan? Ay, halos maiyak na ako habang nag-iisip. Makinig kayo! Ang pagiging mareklamo at mayabang ang dalawang pinaka-nakakainis na ugali ng tao! Kaya mag-iingat kayo sa mga bagay na sinasabi niyo sa iba. Ay, Paano naman nagiging pagrereklamo yun? Nire-report ko lang kung ano mga nangyayari. ha? Halimbawa, ang pagbanggit ko tungkol sa paninigarilyo ng papa mo, pagrereklamo ba o simple pagre-report lang? Ito pa, pagrereklamo ba ang pagbanggit ko sa araw-araw mong pagiging lit? Ay! Matatawag din ba pagrereklamo yun, Megan? Yung pagbanggit ko tungkol sa pagiging sensitive niyo to hikop, pagrereklamo ba o simple pagre-report lang? Ay! Wala kang maisagot. Okay, Tams, hindi ka magkasagot. Salita ka kasi na salita, hindi mo naman alam ang sinasabi mo. Huh. Nakakainis. Kahit anong pagtalunan namin, hindi talaga marunong magpatalo ang mama ko. Huh? Ang mama namin, napakahilig magreklamo pag may kausap siya sa phone. Kaya naman sinabi ko sa kanya nakakainis ang ganong klaseng gawain. Pero ang sabi niya, nireport siya lang daw yung mga nangyayari. Kainis. Kung ano-ano sinasabi niya at dinadahilan niya. Kaya kahit ano pang sabihin ko, wala talaga akong pag-asang manalo laban sa kanya. Lalo tuloy ako naiinis. Bakit parang nagrereklamo ka? Hey! Hey! Kayong dalawa, ayusin niyo ang pagtakbo niyo! Bicon! Bicon! Why, Ma? Anong nangyari sa iyo? Nasobrahan yata ako sa pagtakbo sa PE kanina. Sumakit tuloy ang muscles ko. Huh? Sumakit ang muscles mo? Ay, tinatakbo kasi kami ng 100-meter dash ng 3 beses. Dahil lang doon sumakit ng katawan mo? Anong dahilan doon? Nakakatakot kaya yun. Sobrang sakit pakiramdam ko. May nakataling bomba dito sa paa ko ngayon. Hiya! Wow! Uy, totoo pala. Bakit niyo ginawa yun? Sinabi ko na sa inyo masakit eh. Kung nakakagalaw ka pa ng ganyan, edi wala palang problema. Mekan, bumili ka na ng gatas. Gusto kong magluto ng gratan, pero wala tayong gatas. Bumili ka na. Ha? Bakit? Hindi ba kasi sabi ko lang sa inyo masakit ang mga muscle ko sa paa dahil sa pagtakbo? Hindi man lang ba kayo naawa sa akin, Mama? Masyado kang exage. Wala ka namang sakit, ah. Ito ang pera. Doon ka bumili sa grocery sa tapat ng bus stop. Ang lupit talaga ni Mama. Laging sarili niya lang ang iniisip niya. Wala siyang pakialam kahit nasasaktan ng anak niya. Megan, puro ka reklamo. Mag-ingat ka. Baka kainisan ka ng ibang tao. Ay! Hindi ako nagre-reklamo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ako bibili kahit paluin niya ako. Yes! Panalo ko. Gutom na ako. Anong klaseng pagkain ba to? Hindi ba dapat gratan ang lulutuin niyo ngayon, Mama? Anong magagawa ko? Puro kasi reklamo si Megan. Hindi siya bumili ng gatas nung inutusan ko siya. Talaga naman. Kung tinutulungan lang ako ng mga anak ko sa pagluluto, hindi sana ako mahihirapan sa paghahanda ng pagkain. Ay, mag-isa lang ako naghahanda ng pagkain para sa 4. Hindi nila alam kung gaano kahirap yun. Ha? Kung palagi kayo nagre-reklamo, baka kainisan kayo ng ibang tao. Mali ka, hindi pagre-reklamo ang tawag doon. Pagre-report, yun ang tawag doon. Pagre-report? Bakit kailangan nyo i-report sa kaibigan nyo ang mga nangyayari dito sa bahay? Oh. Di ba ang pagre-report ng mga bagay gamit ang naiinis sa tono matatawag na pagre-reklamo? Naiinis sa tono? Kailan naman? Mas palambing pa sa busis ng anghel ang busis ko. Ano? Hindi mo lang ako tinutulungan ng mga anak ko sa mga gawaing bahay. Ganun kaya ang tonong ginagamit nyo? Pagre-reklamo ang tawag doon! Mabuti pa huwag na kayo magdahilan! Ayos, panalo ako! Megan, ikaw ang may kasalanan sa mga nangyayaring ito. What? Kung tumutulong ka sa paggawa ng mga gawaing bahay, edi sana hindi ako nagre-reklamo. Ikaw dapat ang sistihin dito. Ha? Bakit ako na naman may kasalanan ngayon? Ikaw naman talaga, hindi ba? Ang tanda mo na pero wala ka pa rin alam gawin ang tamad mo. Puro kain lang ang alam mo. Masisisi mo ba ako kung magre-reklamo kung tamad ka? Nakakainis na talaga ang mama namin. Hay, lahat na lang sinisisi sa akin. Ano na naman bang nangyari?
Naku, ubos na. Kapag may hindi maganda nangyayari, lagi niya sinisisi ang ibang tao kahit siya ang may kasalanan. Nakakainis na talaga siya. Alam mo ba kanina, pati yung tungkol sa palpak na dinner namin sa akin na sinisi? Hay! Huh? Megan, kung palagi ka magre-reklamo, makakainisan ka ng ibang tao. Megan, lagi mo sinasabi yun sa akin, pero grabe ka rin pala kung makapagreklamo sa kaibigan mo. Nireport ko lang po ang nangyayari dito sa bahay. Nire-report mo lang ang mga nangyayari. Hello? Nandiyan ka pa ba? Sabi mo sinisi sa'yo tungkol sa hapunan, tapos? Sandali lang. Ang totoo, kaya palpak yung hapunan. Ako may kasalanan. Ako ang dapat nasisihin. Kaya sa susunod, tutulong na ako sa pagluluto. Kasalanan ko. Kaya dapat lang na tumulong na ako sa mama ko sa paggawa ng mga gawaing bahay. Ha? Tama yan, Megan. Dapat magagandang bagay lang ang sinasabi mo sa ibang tao. Napakasarap talaga maligo. Ay! Talo ako. Atashenche. Quiz! Bumili ng tsinelas na pambahay si Mama na parang paa ng kangaroo. Mahuhulaan niyo ba kung alin niyo sa mga tsinelas na ito? Sasabihin namin ang sagot pagkatapos ng ending song. Ano, alam niyo na ba? Sasabihin na namin ngayon ang tamang sagot. Ang sarap tumalon. Para kung kangaroo. Ang tren na papunta sa Benshan ay malapit na tumigil sa ika-4 na istasyon. Ano? Ano nangyari? May problema po ba? Kaya pala. Lumampas ka ng istasyon. Ha? Hanggang sa dulo ng istasyon na nabili ko? Meron po automatic calculator sa bandaron. Paki-adjust na lang po yung balance nyo. Aristo si Papa! Ganun lang kasimple. Ilalagay ang mga natitirang ingredients at pakuluan sa loob ng 20 minuto. Ma, mandali lang po palang iluto niyan. Tama yun. At ito na ang finished product. Aba, masubukan nga yan mamayang gabi. Ang recipe na to ay nagmula pa sa France at ang tawag dito ay summer vegetable stew. Summer vegetable stew. Summer vegetable stew. Mailuto nga yun. Andito na ako. Kay gaganda ng mga pulang rosa sa hardin. Andito na ako. Handa na ang hapunan. Tikman niyo ang bago kong luto. Masarap ito at sigurado magugustuhan niyo. Masarap yan! Siyempre naman, nalaman ko yan sa cooking show na napanood ko sa TV, tapos niluto ko. Ang galing niyo naman, Mama. Italian dish po ba ito? Ano po ba tawag sa ganitong luto? Ano nga ba ang tawag dyan sa lutong yan? Parang ausyopulo o minsyapulo. Yun nga yata yun. Ano po yan? Huwag mo nang isipin kung anong tawag dito. Basta ang importante, masarap. Magugustuhan niyo talaga to. Ito Megan. Hetong sa'yo, Yoso. Heto, Papa, Okay na, sige, kaon na tayo. Salamat po sa pagkain. Sama ng lasa. Anong nangyari sa inyo dalawa? Hindi to kasing sarap na inaasahan ko. Pero mukhang pwede na rin to. Mama naman kahit konti hindi po masarap. Sinunod niyo ba talaga yung mga instructions sa pagluluto niyo? Siyempre naman. Madalas yung hindi ginagawa ng tama yung measurement sa ingredients at tinatansya niyo lang. Baka ganun din po ang ginawa niyo dito. Sinunod ko kaya yung tamang measurement gamit ang mga mata ko. Kapag may init na yung kaldero, maglagay lang ng 2 kutsara ng olive oil. Ano? Olive oil? Wala naman kami sa kusina, ano? Sesame oil na lang. 2 kutsara lang daw. Okay na to. Maglagay ng chicken cube bilang pampalasa at pagkatapos pakuluan sa loob ng 20 minuto. Wala din kaming chicken cube.
Ang palasa lang naman, pwede na rin ang peach powder. Maglagay ng asin at ng paminta at pagkatapos patayin na ang apoy. Dahil may moisture na mga gulay, hindi na kailangan maglagay ng tubig. Pakuluan ng 20 minuto. Okay naman ang lasa, ah. Oh, bakit ayaw niyo pang kumain? Mama, kahit naman po si Papa hindi ko makain eh. No? Ang galing naman ni Papa, hindi na niya tinikman. Buti pa siya. Sobrang pangit kasi ng lasa nito. Ano? Hindi naman, ah. Nalaman yun agad ni Papa. Ang talas ng pakiramdam niya. Ganyan din siya nung linggo. Oh? Papa! Oh, tatambay yung bike na yun. Ano po? Ah? Peta mo na. Oh. Mama, meron po ba iba makakain dito? Pwede magbukas ng dilata? Huwag ka na magreklamo ka. Hindi mo na lang kung anong makakain dyan. Nasaan po ba yung mga dilata? Ay! Nandun, kumuha ka doon sa cabinet sa ilalim ng gas stove. Meron pa yatang dilata na niregalo ng bagong taon. Yay! Nako, ang mahal pa naman ang mga ginamit kong ingredients dito. Tapos iisnawin nyo lang. Mama, wala naman po mga dilata dito eh. Naubos na po ba yun? Paano naman mauubos yon? Oo. Ano ginagawa niya? Oh. Ito, oh. Ah! Yung gift pack na dilata. Pero teka, bakit po may dilata sa loob ng cabinet na to? Tinatago kasi ng isa dyan ng mga mahalagang bagay sa loob ng cabinet na ito. Ah. May bigla akong naalala. May nangyari ng ganito dati. Papa, ba't po tumayo na tayo? Malayo pa po, di ba? Kahit noon matalas ang pakiramdam niya. Kahit dilado lang, mas masarap pa rin kesa dyan. Huh? Papa, kailangan na natin makauwi para makapaghanda na ako ng hapunan. Nakabili na ako ng giniling, kaya pwede tayong mag-hamburger ngayong gabi. Luko yun ah. Munti ka na mabonggo. Gaya-gaya, sakit! Agay! Papa naman, ang sakit nun ah! Bakit mo ba ko biglang hinila ng ganun? Tingnan mo, namamaga na! Parang kung hindi ko na maigalaw yung kanang kamay ko! Aray, gaya-gaya, sakit! Ay, gaya, sakit ang kamay ko! Ang sakit talaga ng pagkakahilan sa kinapapa niyo! Muntik na akong mamatay kanina! Ay! Dahil sa sobrang sakit ang kamay ko, hindi na tuloy ako magkakapagluto ngayon! Paano ba mawawala to? Kasalanan to ng papa niyo eh! Agay! Mabaliwala lang ang matalas sa pakiramdam ni Papa kung kay Mama gagamitin. Magpa-deliver na lang tayo ng hamburger.